Magandang araw, welcome po ulit dito sa Ron Motor Repair. Ito yung aming gagawin ngayon, TMX 155. Ang problema nito, ito siya, may leak. Yan, oil leak siya dito sa left side. So, possible na problema nito mga sir, yung magneto kit. Yung mga oil seal saka o-ring niya sa magneto. So, yun naman palagi yung problema pagka ganyan yung tagas ng sakit ng mga TMX yan. So, tatanggalin muna natin tong cover niya. So, ito ngayon, pag nabuksan natin, makikita nyo siya. Ayan, marami siyang langis dyan. Hanggang dun sa ilalim. So, yun talaga, positive yung hinala natin. Yung magneto kit. Kaya siya tinawag na kit kasi ano siya, maraming term sa kanya eh. Iba, faucet. Kasi usually pag pinapalitan siya, dapat set siya or kit. Kasi minsan mahirap pong i-trace kung alin dun sa apat na peraso yan eh. Kung alin sa kanila yung talagang may leak. So tatanggalin mo natin itong kanyang magneto. So pag po ganung mahigpit, huwag nyo pong pipiliting ano yan. Kasi mabubusalsa lang yung pinaka bolt niya. Pwede nyo siyang sikwatin na ganito o pokpokan. So ayan, kusa siyang lalabas. Parang gugulatin lang natin. So, ito siya, basang-basa yung stator ng oil. Ayan, basang-basa yan. So maglagay kayo ng pansahod kasi may tatapon siyang oil. So ayan palang problema niya mga sir. Naiwan na yung oil seal dun sa loob. Pinapalitan mo na ba ito? So kadalasan naman pag ganito yung problema, replacement yung oil seal na nakakabit. Sa original kasi hindi nangyayari yung ganyan. So tatanggalin lang natin tong mga niya. Isang technique pa pala dito para mas madali siyang matanggal. I-top dead center nyo muna. Ayan, kasi mahirap siyang tanggalin pagka hindi naka-top dead center. So ayan, nakita nyo yung lambot lang. Sa pagbabalik ganun din, kailangan nakaposisyon kayo ng top dead center. So next natin yung push plug. So may washer pa po yan na tanso. Bali yung washer yung tanso, dalawa yun, kabilaan ang push plug, kabilaan ng bolt. Okay po, tapo muna. Wala. So bali ito mga problema niya. Kung mapapansin nyo dito, ito siya yung o-ring, pigtas din siya. So bali yan, error na po sa pagkakabit yan o sa pagbabalik. Tapos ito yung natanggal. Tapos ito yung push plug, may o-ring din yan. Saka yung pin natin ng cam gear. Bali tatlong o-ring saka isang oil seal ang papalitan natin.
So bali ito na yung mga ikakabit natin, puro genuine siya. Ang presyo nito ay 700 plus or kulang-kulang 800. So tatanggalin muna natin yung mga luma para mahugasan muna natin. Ang ginagamit namin panghugas, gasolina, para mas mabilis matuyo, mabilis ito manggal. Kung magdi-DIY kayo, depende na po sa inyo. Kung gusto nyo ng kerosene o diesel, pwede yun. Masipag lang kasi mag-share sa Facebook. Importante lang naman dito matanggal natin yung mga excess na langis. Saka para madali nating matrace kung may error tayo sa pagkakabit. Kasi bago natin siya takpan, papandarin muna natin para masilip natin kung may mga leak pa rin doon sa gawa natin. Saka ituturo ko rin pala yung sikreto kung para hindi mapunit yung o-ring. Kagaya kanina nakita niyo punit yung o-ring. Bali yung ganun, may iwasan naman yung sa tamang pagkakabit lang. Saka may mga technique kasi doon. So hugasan lang natin lahat, pati flywheel, para madali ngang matrace kung mayroon pa siyang leak o wala na. So pupunasan lang natin para matuyo siya kaagad. So next na natin itong paglalagay na ng o-ring. So madali lang naman siya ilagay. Tapos yung oil seal. So bali sa oil seal pala, nakatihaya ang kabit dito. Kasi tataklob natin to eh. So ganyan lang. Kahit daliri kaya namang ipasok yan. Kung mapapansin nyo po, hindi ako gumamit ng mga pandikit. Next natin tong o-ring ng push plug. Tapos yung o-ring ng pin ng cam gear natin. So ito po yung sikreto para hindi po kayo matingasan ng o-ring. Lagyan nyo po ng grasa. Bali ako hindi po ako gumagamit ng silicone dito o 3-band. Grasa lang talaga. So mapapansin nyo, ang dali niya lang ikabit pagka grasa yung ginamit nyo. Hindi naman tatagas yan dahil yung grasa pang talaga yan. Pampadulas siya doon sa o-ring para kahit ipasok nyo siya, dudulas lang. Hindi madadamage yung o-ring. Saka bago naman lahat, hindi nyo na kailangan lagyan ng silicone. So yung silicone, gagamitin lang natin. Halimbawa luma, binaklas nyo, tapos babalik ulit. Pwede nyo siyang lagyan ng silicone. Pero kung ganitong bago lahat, grasa lang po ang lalagay nyo. So ganito naman discard sa pagkakabit ng push plug. Papaluan nyo siya tapos higpit. Palo. Huwag nyo pong bibiglaing puro higpit kasi tatagibang yan ang papaling.
kasi may spring po siya sa loob. Dapat lumapat yun. Sasabayan nyo lang ng higpit. Hanggang sa makuha nyo yung yung tamang tension, o yung hindi nyo na siya matulak. Tapos agad na rin yung higpit. So ganun po yung tamang pagkakabit. Tapos lagay natin yung spring. Hindi nyo po nakitang natanggal kanina kasi nahulog ka agad. So nilalagyan ko rin ng grasa yung oil seal para maiwasan yung pagsabit. Saka ito grasa ulit dun sa o-ring. So dito yung o-ring kanina na napigtas. Yun po kasi ang kaibahan pagka walang grasa. Pag tumabingi yung pasok nyo, may ipit. Unlike pag may grasa, kahit pa paano dudulas pa rin siya. So sa pagpasok po nitong stator, make sure nyo lang po na nakasentro o hindi sumabit yung oil seal. Minsan kasi sumasabit sa kunya, kaya yun tumatagas pa rin, nadadamage yung oil seal. Subok na po yung kasi sa haba ng karanasan, nangyari na rin po sa akin dati yun. Tapos pantay-pantay nyo na lang po siyang higpitan. So yan, okay na. Lalagyan na natin tong kanyang flywheel. Meron siyang washer, saka yung nut. So bali ito, hindi na po namin din rin yung oil. Kasi bagong palit lang daw siya. May tatapon man yung konting-konti lang. So tetestingin na po natin ito. So pwede nyo po siya paandarin muna ng matagal para masipat nyo kung may tumatagas pa o wala na. Pagka wala na kayo nakikita, pwede nyo na po siyang sarahan. So hanggang dito lang po at maraming salamat sa panunood.